Sabi niya, halakatud dikar. Sa ibang riwaya, majalisul ilm. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, ang tinutukoy ko na hardin ng paraiso ay yung mga lugar kung saan ang pinag-uusapan doon ay ang Islam. Kung saan ang pinag-uusapan doon ay ang pagpapaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. In short, yung mga lugar kung saan tayo ay nananalisik ng kaalaman. At hindi ito nilimitahan sa isang lugar lamang. Lahat ng lugar. Kaisipin natin ngayon na hindi lang tayo umatin ng isang symposium, hindi lang tayo makikinig ng isang talk show, kundi nasa hardin tayo ng paraiso. So kulang na lang, kung tayo ay mamamatay, aakyat tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, opening remarks pala ako, hindi lecture. Okay, so ang rational ng ating program, hanggang ngayon kasi, marami pa rin tayong mga naririnig na mga tanong about sa salah. Yung iba naman, parang ang perception nila ay ang topic natin ngayon ay parang masyado ng boring or masyado ng gasgas kasi akalang Islam na naman. Pero, sure ako, na pag tinanong tayo kung ano yung hukuman ng isang bagay na ito sa salah, nahihirapan tayong sagutin. Halimbawa lamang, ano bang hukuman ng pagbabasa ng suratul Fatiha sa pagsasala? Mamaya sasagutin yan sa atin. Sasagutin nila sa atin. Ano bang hukuman ng pagtahiyat? Kapag tayo ay nag-travel, hanggang saan yung pwede natin i-share yung ating mga sala? Lalo na itong mga young professionals natin na nasa workplace, madalas tayo ay nasa travel. Madalas tayo ay nagtatanong, dapat bago magkasal, magjaman. So kung kaya ngayong araw, ina-address natin yung mga ganitong mga concern na mayroon tayo. Ang salam, isa rin yan sa, bukod sa isa sa arkanul Islam, ay nagsisilbi rin siyang poste ng religion Islam. Na kapag kita ay masira, sira ang ating religion. Kung kaya dapat natin itong pangalagaan. At yan ang rational ng ating program ngayong araw. Bago ko i-declare ang opening remarks, gusto ko rin pasalamatan na una ang Allah subhanahu wa ta'ala, of course. Pangalawa, ang management ng City Mall. Kasi since 2017, inaalaw nila tayo na mag-conduct ng program dito sa lugar nila. At kapag medyo matagal-tagal na wala tayong program dito, minsan sila mismo yung tumatawag sa atin na bakante yung lugar nila, baka gusto natin mag-conduct ng program. So alhamdulillah, hanggang ngayon, naka-avail pa rin tayo sa lugar na ito. So alhamdulillah, nakakapag-conduct tayo ng mga program. So since nandito na rin yung research speaker natin, may pakilala rin sa atin ng namesake, welcome sa ating lahat, ahlan sa ating program. Sokran sa ating mga officers, sa officers ng Angeles, sa pamumuno ng ating bagong presidente, at sa lahat ng mga bumubuo nito. Hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ako din sempurna. Ayan, hindi na natin patatagalin pa dahil muling na rin ang ating speaker ngayong araw na ito. Ngayon pa man, bago po natin sisimulan ay bigyan niyo po ako ulit ng panahon upang ipakilala kung sino nga ba ang ating tagapagsalita ngayong araw. He is the founder and CEO or chairperson of Angeles As-Salih Al-Ghutumain Incorporated, a respected organization dedicated to fostering understanding and providing vital information on Islamic teachings. He holds a background in Islamic studies and Arabic language from the Al-Ma'arif Educational Center in Baguio City. He has served as a translator and teacher for the As-Sulay Islamic Propagation Office under the supervision of Saudi Arabia's Ministry of Islamic Affairs, working with the Filipino Department from 2015 to 2018. Since 2016, he has led Angeles As-Salih Muslim Information Center, ensuring accessible education and guidance for communities.
Beyond his work in education and da'wah, he also serves as a vice chairperson of the Multi-Sector Advisory Board for the 55th Engineers Brigade of the Philippine Army, demonstrating his commitment to civic engagement and nation building. Today, he joins us to share his insights and experiences. Brothers and sisters, once again, Chef Abdul Jabbar Anso Montanier with his topic,